Magandang hapon po sa mga nakasubaybay ngayong araw ng linggo. Welcome po sa Facebook Live natin ngayong Sunday. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Exodus 14, no? 14. Exodus 14. Alam niyo po, dito sa Bible, may mga bagay po na sinabi ng Diyos na yung pinapastop niya, yung pinapatigil niya, no? Sadyang titigil ito at minsan ang Diyos mismo ang nagsasabi sa iyo na stop mo na. May mga pinapatigil ang Diyos, binabawal niya na wag mo nang gawin, no? At ang isa po rito ay yung panalangin. Tama po yung pagkarinig nyo. May time sa Bible na sinasabi niya sa mga tao na stop na ang panalangin, yung pinapatigil niya, no? Pero bakit ganoon? Kasi dito po sa sa Thessalonica, sabi niya pray without ceasing. Tapos sinasabi ni Kuya Boy na nasabi ng Bible ay may mga utos ang Diyos na ang prayer ay pinapatigil niya. Okay. Dito po sa may isang kwento po dito sa Bible nung time po na yung mga Israelita ay lalabas na ng Egypt at kaharap nila ang Red Sea. No? Nandun sa harapan nila yung Red Sea, tapos nandun naman sa likod nila, sinugod sila ng mga Egyptians, no? Si Paraon. Ngayon, kung tutuloy sila doon sa dagat, malulunod sila. Pero kung doon naman sa likod nila, andun naman yung mismo mga kalaban nila na papatayin sila. Kaya anong gagawin ko? Parang anong choice ko? Papatayin ako ng dagat, ng tubig, o papatayin ako ng literal na tao? Anong choice ko? At dito po sa Bible, no, pinakita niya na siyempre kung mangyayari sa iyo yan, ay bilang Kristiyano, mananalangin ka, no? Tatawag ka sa Panginoon. Pero may time kasi na tulad na po ng sinabi ko sa inyo, no, may mga time sasabihin ng Diyos, stop na ang prayer. At dito po yung pagkakataon, dito po sa verse 15, no, babasahin ko po sa inyo dito sa Magandang Balita Bible, no, itong version na ito. Sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ko tinatawag? Yung tawag meaning nananalangin ka, tinatawag mo ang Panginoon, no? Palakarin mo ang mga Israelita. May time sa Bible na sinasabi niya, stop na ang prayer, kilos na, kumilos ka na, no? Dito po sa Corinto, may sinasabi din siya sa 1 Corinthians 13 niya na ang pag-aaral ng Word of God, yung Bible study, yung pagsisimba ay titigil lahat yan. Yung knowledge ay mag-stop, titigil lahat yan. Yung pag-aaral, yung pag-offering, yung church attendance natin, yung pag-attend natin ng church ay titigil lahat yan, no? At katulad nga po na sinasabi ko sa inyo, dito sa case na to, ang sabi ng Diyos, stop nang mag-pray. Bakit? Kasi ito po yung time na dapat alam na ng mga anak ng Diyos o ng bayan ng Diyos kung kailan yung titigil ka sa prayer at start ka ng kumilos. Dahil dito po ulitin ko po, dito sa binasa ko, sinabi ni Yahweh kay Moses sa verse 15 po, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo na ang mga Israelita. Ang hinahanap po niya, action na, no? Ngayon, may tanong po ako sa lahat po ng mga taga-Rema kasama ako. Kailan stop ang prayer at start tayong mag-soul winning? No, katatapos lang po ng camp natin at ang isa pong binigyan ko ng pansin dito ay yung ihanda natin ang ating kaligtasan at ihanda natin ang ating calling. Nung na-born again ka, hindi ka naman na-rapture kagad eh. Bakit? Kasi iniwanan ka ng Diyos ng isang misyon, isang tungkulin, isang assignment na kailangan mong gampanan, gawin bago dumating ang rapture. Ulitin ko po, kailan mag-start yung soul winning natin? Kasi dito, sa case na to, sabi niya, stop na ang prayer, kumilos na kayo. Gusto ko pong mag-sink in sana yon. Doon sa sinasabi niya dito sa verse 15, may utos po ang Diyos sa kanila na pumunta sa lupang pangako. Pero nahadlangan sila at ang ginagamit po nila ay dasal-dasal. Walang mali ron. Ulitin ko po, dahil sinabi po ng Biblia na cease not, sabi niya ganoon sa pananalangin. Pero dito,
kailan po sa atin mag-stop ang ibang gawain at start tayong mag-soul winning, no? Sa case po na ito, pinatigil ng Diyos ang pagpe-pray kasi one, dapat alam mo kung kailan ka kikilos kasi faith without action is dead, no? Kasi nagpe-faith naman sila, kaya nga sila humayo, no? Kaya sila lumakad. Pero nahadlangan sila, napigilan sila ng Red Sea. Pero sa kabila nun, ang sabi ng Diyos, no? Stop na ang prayer, kilos na. At gusto ko pong bigyan pansin ito ngayon na kailan tayo mag-start na kikilos na pagdating sa soul winning. Kasi ulitin ko po, hindi naman tayo na-rapture kaagad nung tayo po ay na-born again. Meron tayong gawain, may trabahong iniwan sa atin ng Diyos na one day, magbibigay sulit ang bawat isa. No? Ngayon, dito po sa case na to, kung a-analyze mo, pag-aaralan mo, may mga Kristiyano kasi, no, dito sa passage na ito na i-relate ko po sa ating dito sa New Testament. May mga tao po, may mga Kristiyano na pinagpalit nila o pinalitan nila ng prayer yung pagsunod. Na sa halip na obedience ang gagawin po, no, yung pag-obey ng mga Kristiyano, ang sinasabi nila, nagpe-pray naman ako eh. Dito na lang ako, magpe-pray na lang ako. Pero dito po, hindi tinanggap ng Diyos yung prayer. Bakit? Kasi ang hinahanap niya ay hindi prayer kung dung time na to, kung hindi yung pagsunod natin. At sa case naman natin, no, may mga bagay po na dinadahilan natin na magpe-pray na lang ako, magta-tithe na lang ako, mag-offering na lang ako. No, ay dito lang ako sa likod niyo, magsusuporta lang ako. Pero hindi po yun eh, kasi ang hinahanap po ng Diyos ay hindi po prayer, kundi yung pagsunod. Pagka pinagpalit mo na yung pagsunod sa prayer, kahit yung prayer mo ay hindi na pakikinggan ng Diyos kasi hindi yun ang hinihingi niya. Ayon sa Micah 6:8a, sabi niya gano'n, sinabi ko na sa iyo o tao kung ano ang hinihingi ko. At sa case na to, sabi niya, stop ng prayer, kumilos na kayo. No? Dito po sa The Living Translation, sabi niya gano'n, The Living Translation, check ko lang po, no? Ay ang sinasabi niya, stop praying. Mismong yung term na yun, ang sinabi niya, stop praying, no, na magsimula na kayong mag-move. Nalala ko po yung kwento po ng mga tao po na wala na dito sa church natin, dito sa Rema. Sinasabi ko pong mga kasi more than one sila, no, more than two. Sinabi po nila sa akin na nagkakaroon sila ng mga panaginip, no? Eh siguro nagpe-pray naman sila kasi kung magpe-pray ka, maririnig mo ang boses ng Diyos. Pero kapag dinaan ka na ng Diyos sa panaginip, eh may katigasan na po ang ulo. Kasi dapat makuha po tayo sa inward witness at saka sa alam nating nasa Bible. Pero kung walang specific na nakalagay sa Bible tungkol sa case mo, eh specifically, kumbaga personally, kakausapin ka ng Diyos sa heart mo. Maaring gamitin nga niya yung inward witness, inward voice. Pero kung hindi mo marinig yan o ayaw mong pakinggan yan, doon ka dadaanin sa mga spectacular na gabay, katulad po ng pangitain at panaginip. At ito po yung mga gabay na minsan mako-question mo na sa Diyos ba ito. Kaya nga dadaanin ka niya doon na, kumbaga, magiging maliit ang pagdududa mo na ito ang kalooban ng Diyos. Sabi ko kanina, may mga kasama po tayo na nananaginip na, kinakausap ng Diyos na ang sabi nga ay bumalik na kayo doon sa home church nyo. Meaning, dito po sa Remad, bakit? Nandun sila sa ibang simbahan. No, minsan po, dahilan sa kampante na sila roon, o kaya may posisyon na, o kaya may ministry na doon, ay nagiging dahilan yun na naglilingkod naman ako sa Panginoon. Pero, yung obedience po is better than sacrifice. No? Nasasabihin nila, papadala lang ako ng tithe ko, o kaya support ako. No. Obedience is better than sacrifice. At ito po ang ginawa ng mga Israelita na pinalitan na nila yung pagsunod ng pray na lang tayo. No? At yun po, nirebuke sila ng Diyos dito, sabi nila ng Panginoon, stop praying, stop na. No? At kumilos na kayo. Kailangan makarating kayo doon sa plano ko. Kailangan matawid nyo ang hadlang na to. At sa utos ng Diyos, nandun yung backup niya. Kapag tayo po ay, every time na tayo ay susunod. Mga kapatid, tulad nga na nabanggit ko, may mga kasama po tayo na nananaginip. Hindi lang isa, dalawa, sabi ko mga.
na sinasabi sa kanila ng Diyos na magbalik na kayo. No, magbalik na kayo sa home church nyo. At minsan, tinanong ko po yung isang kasama natin na nakakasama ko pa rin naman. Ang sabi ko, nananaginip na pala kayo. Anong ginagawa nyo? Ngayon, ang sagot niya sa akin ay, pinagpe-pray yung mga ganyang bagay. Sabi ko, kaya nga siguro nanaginip kayo kasi nagpe-pray kayo. At eto na yung sagot kasi taon na ang binibilang. No, na akala mo nakapaglingkod ka sa Panginoon. Pero ang tunay na service natin at tunay na worship ng nating mga Kristiyano ay yung obedience. Wala nang tataas doon. Kahit pa sabihin mo, nagpupuri ka, lumalabas sa bibig mo, nag-iikapu ka, nag-o-offering ka, at kahit pa sabihin natin, ibigay mo yung katawan mo para mamatay, pero nasa pagsuway ka. Hindi po true worship yun. Kaya nga, sabi ko, kailan kayo susunod doon sa panaginip na ibinibigay sa inyo ng Diyos? Ulitin ko po, natawa po ako nung sabi niya na, pinagpanalangin yan, pinagpe-pray yan. Isa lang ibig sabihin, nasa pagsuway sila. Actually, itong mga tao pong ito yung mga pastor. No? Mga dating pastor na nakakita ng ibang simbahan pero andun ang pag-akay ng Panginoon sa kanila. Ulitin ko po, obedience is better than sacrifice. Kasi ang isa pong tanong ko, gawin ko ng dalawa. One, kung gusto mo ng tunay na pagpapala, ito po ang tanong. Paano pagpapalain ng Diyos ang isang taong hindi niya mautusan? At pangalawa po, paano ililigtas ng Diyos ang isang taong hindi niya mautusan? No? Kaya ang sabi niya gano'n, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, meaning sinusunod mo siya. Sabi nga ni Jesus, tinatawag niya kong Panginoon, Panginoon. Ngunit, hindi naman yung ginagawa ang sinasabi ko. May ano po ron, may mali ron dahil ang right mo o yung legal na tama lang na tawagin mo siyang Panginoon kapag sinusunod mo siya sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. At balik po ako sa soul winning. Nung nag-aaral po ako, meron po akong na-share na isang kaklase ko, no, na inoperan ko po siya ng tulungan ko siya doon sa case study sa programming po ito. Particular po ito na isang na-sharean ko. Ngayon sabi ko, pinapunta ko po sa church, sabi ko doon natin gawin, no. Ito po yung time ng Recto Days. At nung nadala siya sa church, no, tinanggap niya ang Panginoon. Ngayon, yung isang kaklase namin, siniran din niya, dinala niya. No? Tapos may siniran pa siyang isa na nakasama po sa church. Ngayon, ito pong dinala niya, hindi ko na-sharean yun. Siya ang nag-share doon. Siya lang ang na-invite ko at siya lang nag-invite doon sa iba. No? Ngayon, dito pong last day ng camp, may mga tao pong pinakilala sa akin at nagkukwentuhan kami, ayun, nandun yung pag-open ng mga problema. Madaling araw na to at may mga kumakatok pa sa akin. Siyempre, bihira lang naman po ang time na ito ng fellowship, kaya andun po ako sa labas at nagkukwentuhan kami hanggang sa may pinakilala nga sa akin. No, nagkataon po na yung isang bata na I think 14 years old na pinakilala sa akin ay mahiyain. Ngayon, natanong ko, sabi ko, anong pangalan mo? Anong apelido mo? Ngayon, sabi ko, sino nagdala sa iyo rito sa camping, ganyan? Alam niyo mga kapatid, na-amaze po ako, no? Kasi, nung binanggit niya yung pangalan niya, tapos tinanong ko kung sinong magulang niya, hindi ko po alam kung bakit ko natanong. Ngayon, nabanggit niya na familiar sa akin yung pangalan nung kamag-anak niya. Ngayon, tinanong ko, nanay mo ba, tatay mo ba, si ganito, ganyan, at si sister ganyan ay kamag-anak mo ba? Sabi niya, tita ko po. Ayan. Ngayon, na-amaze po ako kasi yung sinasabi niyang tita niya, na talagang tita niya, yung kumbaga parang first degree tita, yung nasharean ng kaklase ko dati. Hindi po ako nag-share, kundi yung kaklase ko ang nag-share na after siguro mga 20 years na, hindi ko po matandaan, yung palang kaklase ng kaklase ko, dahilan sa kanyang pagso-soul win, hanggang ngayon,
meron pa rin nadadala sa church dahilan dun sa soul winning niya. Ngayon, ang isa pa po, no, nung nasabi kong ganon, sabi ko sa kanya, kilala mo ba yung ganyan, ganito, ganyan, ganyan? Sabi niya ganon, ito po, kilala ko po yan, kamag-anak ko po yan, ganyan. Ngayon, binanggit ko po yung mga tao na sabi ko, teka nga lang, mag-check nga lang ako rito, i-check ko yung sino ba nag-win kay ganito, sino bang nag-soul winning kay ganyan, sino ba ang ganito ganyan na nandito sa church at nasa ibang bansa na nagpapatuloy, born again pa rin sila. Sabi kong gano'n, nag-start lang ako mag-isip na sino kaya ganyan. Alam niyo po, ako po ay napangiti. Bakit? Kasi na-discover ko o na-realize ko na yung pong lahat po ng simbahan natin sa Zambales, I think 9 siyam po ang simbahan dyan, no? Hindi po ako ganun ka-sure. Lahat po ng simbahan sa Zambales plus simbahan po sa Subic at simbahan sa Olongapo ay galing lang pala doon sa siniran nung kaklase ko. Nakaklase naming dalawa. No? Na-amaze ako kasi what if kung ito pong kaklase namin ay nag-stop na mag-soul win. Na what if kung kinatwiran na lang niya na aaten na lang ako, magba-Bible study na lang ako, susuporta na lang ako, pero kayo na lang ang mag-soul winning. Kayo na lang ang mag-invite. What if kung naging tamad siya? What if kung hindi siya kumilos? What if kung naging, sabihin natin, yung easy-easy na lang? Naging parang malamig na lang na ang sasabihin niya ay, umaaten naman ako eh. No, kayo na lang ang mag-invite, kayo na lang ang mag-soul winning, kayo na lang ang kumilos, magpe-pray na lang ako. Mga kapatid, ang prayer po sa Bible ay hindi nawawala. Kasi nga sabi ng Thessalonica yan. Pero kasabayan po ng prayer na yon, ang sabi ni Jesus, humayo kayo. No? Ngayon, inanalyze ko yung pinanggalingan ni ganito, yung pamilyang ito, yung pinanggalingan ng simbahan na yan, bakit na itayo ang simbahan na yan. Ulitin ko po, lahat po ng simbahan sa Zambales, sa Subic, at sa Olongapo ay galing lang dito sa kaklase namin, nasira nung kaklase ko. No? Nagulat lang ako na hanggang ngayon nanganganak pa rin. Nagtutuloy pa rin yung sanga-sanga nung pangyayari nyo dahil meron akong isang kaklase na hindi tumigil. Na nandun po at maalala ko po itong kaklase kong ito yung nag-worker din. No? Nagbigay din siya ng time na magpagamit sa Panginoon sa kabila ng nakagraduate na at na pwede niyang gawin yung gusto niya, magtrabaho siya o kung ano man ang mahanap buhay o mag-abroad dahil nasa abroad siya ngayon. Pero alam niyo, nag-sacrifice siya ng maiksing panahon para magpagamit ng full-time sa Panginoon. Yun, kaya sabi ko nga, what if kung tinamad siya at ang katwiran niya, aaten na lang ako, ay sa kanya po ang credit at sa Lord po ang papuri. No? Kaya nga ito po yung sinasabi ko po sa inyo na sinishare ko sa inyo na may time ang sabi ng Diyos, no? Stop na ang pray. Kilos na. At ito po, kailan tayo kikilos sa soul winning? Marami pa pong mga tao ang kailangang abutin. Marami pang mga tao ang kailangang masabihan. No? At ako ay amazed, kumbaga, na dahilan dun sa pagkilos niya, siyempre, maraming mga taong involved pa riyan, ay na dahilan sa kanya. Nagsanga-sanga na lang, pero siya ang pinanggalingan siya po ang dahilan kung bakit nakapagbukas ng mga simbahan sa mga lugar na to. I think, parang 15 simbahan po lahat ang nandun. At purihin po ang Panginoon kasi may mga tao po na hindi naging madamot, kundi nagbigay sila ng part nila. Yung part ng salvation nila, hindi nila tinago. Yung part ng kaligtasan nila, hindi nila kinip-kip na lang, kundi ibinigay nila. Kaya nga sabi po ng Panginoon, it's better to give than to receive. Kaya ito po, nagpapalala po ako, katatapos ng camp natin, at training po namin bukas ng mga workers po, at ito po, dito po sa Bible,
stop lahat, darating ang time, mag-i-stop ang pag-aaral, mag-i-stop ang giving, mag-i-stop ang church going, yung pag-attend ng church, mag-i-stop lahat yan. Bakit? Kasi darating na ang Panginoon. At kapag dumating na ang time na yan, tayong lahat ay siyempre magbibigay sulit sa panahon at oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito po minsan, alam nyo, hindi mo natitingnan yung ibang bagay. Yung mga nakasamot-samot, hindi mo napapansin niya. Bakit? Kasi may sense of purpose ka na ito yung meaning ng buhay na hindi ko napapansin niya mga maliliit na yan, kundi looking unto Jesus. Diretso na ako, ito lang ang titingnan ko at yun po ang sinabi ng Diyos na sa akin ka lang tumingin, dun sa misyon ka lang tumingin at may dahilan tayong magpatuloy. At pagkaraan po ng ilang taon, nakikita ko po yung bunga na ginawa po nitong isang tao na sinaran ng kaklase ko na nakaka-bless po kasi nakita mo na yung pagod mo ay hindi na sayang. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Tayong mga sundalo ng Diyos, tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang prayer. No? Hindi po tayo titigil riyan. Pero paalala ko lang, kapag pinapalitan mo na ng prayer, yung pagsunod, hindi na rin ito tatanggapin ng Diyos. Magandang hapon po sa inyo. Lord, salamat sa pagkakataon na makapag-share kami at salamat Panginoon sa pagkakataong makita namin ang bunga ng mga pinagpaguran namin. Sa iyo kami Panginoon nagtatanim at sa iyo kami nagtatrabaho. Lahat ng bagay na to ay sa iyo namin ginagawa. Pagpalain mo Panginoon ang mga lahat po ng nakasubaybay dito at dalangin ko Panginoon na kaming lahat ay maging mabunga at ang bunga na to ay manatili. At hayaan mo Panginoon na ang trabaho namin na maging trophy namin na ibabalik mo sa amin. Sa iyo, Panginoon, ang kapuhihan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Magandang hapon sa inyo. God bless po. Tuloy-tuloy po ang ating Facebook live sa starting po bukas. No? Ito po ay review ng mga magagandang nangyari sa camp. Ay, babay na po. God bless you po.